patay sa pinagsamang pananalasa ng bagyong Karina ng nagdaang Butchoy at hanging habagat. Hanggang ngayong umaga, baha sa maraming lugar sa Metro Manila. Live mula sa Taft Avenue sa Maynila, nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Mon, kumusta ang sitwasyon dyan? Cheryl, halos buong araw walang tigil na bumuhos mula sa Manakanaka hanggang sa malakas na ulan dito sa Maynila. Sinasabayan pa yan ng paghampas ng malakas na hangin. Kaya isa sa mga resulta, etong nasa likod ko, no? Nakakaperwisyong baha, hindi lamang sa mga motorista, kundi pati na rin sa mga uuwi pa lamang sa mga oras na ito. Usad pagong ang mga sasakyang ito sa Taft Corner United Nations Avenue sa Maynila. Gutter deep ang baha dahil sa malakas na ulan kaninang umaga. Kaya ang ilang pedestrian napalusong. Medyo hassle siya. Bakit? Kasi siyempre baha siya kasi baka magkakasakit kami. Meron namang sinamantalaang baha para kumita. Gaya ni Daryl Crisostomo na naningil sa pinagdikit-dikit niyang tabla na pwedeng tawiran ng mga ayaw lumusong sa baha. Baka magka-leptospirosis ka niyan. Di ba mag-alcohol naman po pagtapos? Kaninang hapon, sinuspindi ng Malacanang ang pasok sa eskwela at government offices sa buong Metro Manila dahil pa rin sa epekto ng bagyong Karina na pinalalakas ng hanging habagat. Sa Quezon City, naglalakad sa hanggang tuhod na baha mga lalaki, bit-bit ang kanilang bisikleta. Ang isang rider, nilinis ang kanyang motor gamit pa ang baha. Matindi rin ang baha sa Parañaque kaya maingat ang mga motorista. May ilang motor ding tumirik sa Malabon. Sa Leon Ginto Street sa Maynila, sa gilid ng mga gusali tumatawid ang mga commuter dahil sa baha. Nagsilutangan naman ng mga basura sa baha sa bahaging ito ng Malacanang Park. Bumabara raw ang mga ito sa kanal. Araw-araw tayo naglilinis. Kung araw-araw din naman may nagkakalat, hindi po matatapos ang ating problema. At makikita man natin sa ating mga taong waterways, particular sa ating mga pumping station, napakalaking abala po ang basura. Nagkasira-sira naman ang mga bahay sa Isla Puting Bato sa Tondo. Inaanod ang mga bahagi ng bahay na gawa sa kahoy. Dahil yan sa malakas na hangin at walang tigil na ulan kahapon na sinabayan pa ng high tide. 25 pamilya ang inilikas. Kinakabahan kasi siyempre yung mga bahay namin parang dinuduyan. Kasi lang kami sa ibabaw ng dagat eh. Pansamantala silang tumutuloy sa Delpan Evacuation Center. Mahirap kaya tumira sa dagat. Ba't po kayo napipilitan? Mandaragat ang asawa ko, yan ang hanap buhay namin eh. Sa Tondo pa rin, halos 3 oras ang inabot bago nakuha ng mga otoridad ang labi ng 13 anyos na lalaki. Nalunod siya matapos maligo sa estero. Sakto pa namang high tide at nagpaagos pa noon ng tubig ang pumping station kaya mas lumalim ang tubig dito. Kagabi pa lang, malakas na ang ulan sa Metro Manila. Dulot yan ng hanging habagat na pinalalakas ng bagyong Karina. Sa kabuuan, 8 ang napaulat na namatay base sa tala ng NDRRMC, bunsod na pinagsamang epekto ng bagyong Karina, nagdaang bagyong Butchoy at hanging habagat. 2 ang sugatan at may 1 nawawala. Halos 180,000 na pamilya na ang apektado. Cheryl, sa mga oras na ito, bumuhos na naman ang malakas na ulan dito sa bahagi ng Taft Avenue sa Maynila. Kaya naman ang resulta, talagang kailangan magbagal na takbo ng mga sasakyan dito sa area kung saan lampas gutter deep pa rin yung tubig, no, or yung baha. Kinakailangan nila pumwesto sa may bandang Center Island dahil mas mataas-taas yung area na yan compared dito sa may bahagi na ng kanal. Ang resulta din ito na stranded yung ilan sa mga umuwi pa lamang sa mga oras na ito dahil naghihintay sila na humupa yung baha. Ang problema, ang sabi ng mga nagtitinda at mga namamasada rito, kapag tumigil daw yung ulan, aabutin pa raw ng hanggang 3 oras bago humupa yung baha sa lugar na bagamat nadadaanan ng mga malilit pa namang sasakyan at motorsiklo, talagang perwisyo at maaari magdulot naman ng traffic, lalo na mamaya or ngayong rush hour. Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.